Patuloy na malalakas na magnitude 5 sa bahagi pa rin ng Sarangani o sa paligid ng Sarangani o Davao Occidental, patuloy pa rin nagpapayanig sa lugar ngayong araw. Bakit nga ba ang kadalasan ay sa may bandang Mindanao ang malalakas na paglindol? Tatalakayin natin. Southwest monsoon patuloy pa rin na magdadala ng malawakang ulan sa hilagang bahagi ng extreme Northern Luzon at ilang parte ng Ilocos Region at Batanes Group of Islands. Pero nalalabi sa Central Luzon or bandang Pampanga, makakanalas din na maulap na yung papurin at mga isolated rain showers. Samantalang mula sa buong Metro Manila at buong Calabarzon, Southern Luzon at katimugang bahagi naman sa katamtaman at hot humid pa rin ang panahon, bagamat may mga forecast of isolated rain showers sa ilang bahagi ng Southern Mindanao. Pagtaas ng drought index sa silangang bahagi ng bansa, umiiral na. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, June 10, 2026. Ang oras sa ating Boss PM Umaga ay alas 10:48 o 49 na ng umaga. Well, wag po tayo magtaka kung bakit maalinsangan ngayon sa Metro Manila at ilang most eastern sections ng bansa dahil pa rin sa umiiral na istalis sa silangan ng bansa, samantalang ang ating southwest monsoon o habagat ay umiiral o ramdam lamang dito sa parte ng kanlurang hilaga ng Luzon. Kaya ang mga maulan at may mga kasamang localized thunderstorms, makikita nyo po sa bandang hilagang kanluran lamang ito ng Luzon na raranasan ngayon. So kung titingnan natin sa ating Doppler radar imagery para makita natin ang detalye, yan, makikita natin sa bandang NCR halos wala tayong water vapor na namamataan dito. Base na rin sa CMS Doppler. Yan, malinaw naman po yan na wala. Pero pagdating dito sa bandang kanluran ng Northern Luzon, ay makikitaan natin sa Doppler radar ang may mga kalat-kalat ngayon na pag-ulan dito sa parte ng Pangasinan, kabilang na ang Alaminos, Bolinao, Agno, hanggang dyan sa may bandang Dasol. So may mga maulap din sa may bandang Infanta, sa may bandang pagitan ng Zambales at bandang Santa Cruz, Candelaria, pababa na yan ng bandang Masinloc. Yan, sa Zambales po yan. Nakakaranas sila ng mga maulap na yung paborin at kalat-kalat na pag-ulan. Yan, kasama na ang most of Lingayen, Pangasinan, yan, Urdaneta, then pataas ng bandang Benguet at most of western sections ng Northern Luzon, extreme Northern Luzon, kasama na ang buong Ilocos Region na po yan, mapa Ilocos Norte man yan o Ilocos Sur, at ilang bahagi ng sentro ng dito sa may bandang Mountain Province, yan, Ifugao, yan, nakataas po dyan ang maulap na himpapurin. Makikita sa Doppler radar ang sakop ng Doppler, although makapapansin natin mga ilan lamang nakalat-kalat na mga pag-ulan na may localized thunderstorms ang umiiral dito sa may bandang kaluran ng West Philippine Sea sa Hilaga. Kung i-activate natin ang reflectivity mode, kung saan ang mas matindi ang concentration ng buhos na ulan ay dito po sa may bandang Pangasinan po sa Bolinao hanggang Agno at Dasol po. At least mga light to moderate showers ang medyo bumubuhos-buhos ngayon dyan. So magdala ng payong mga folks, pero wala naman tayo magiging worry sa mga flash floods dahil at least matagal na kayong naghahanap ng tubig ulan ngayon dyan. So, wala tayong magiging masyadong issue sa bandang Zambales at Pangasinan kung inuulan kayo ngayon. At least, mga hanggang light to moderate ngayon, ang focus ng concentration dito, yung reflectivity sa may bandang Pangasinan, sa may bandang Bolinao, pagitan niya ng bandang Zambales sa Santa Cruz o bandang Infanta. Yung Infanta na yun, hindi sa Quezon ha, ito yung sa may bandang Infanta ng pagitan ng Pangasinan at Zambales. Yan, sa nalalabi ng infrared reflectivity mula sa Doppler ni Pag-asa, makita natin halos dito lamang sa area na yan ang maulap na yung papurin at may mga pagkulog at pagkilat nga po. Anyway, mula naman sa lightning detection system, kung sisilipin naman natin yung status ng lightning detection, yan, sa ngayon, as of 10:52 AM, meron tayong recorded na mas malapit sa kalupaan na 353 lightning strokes. Outside, kasama na ang rest ng malapit sa loob ng teritoryo natin,
585 naman ang total lightning strikes natin. Within 2-hour period po yung monitoring nito. Makikita natin sa may bandang kalura ng extreme node Luzon ngayon na aktibo na 353 lightning strikes, at mapapansin natin kung i-activate natin ang satellite imagery, makikita natin yung kumpul na kaulapan na kung saan nagko-concentrate ngayon ang matinding localized o violent thunderstorms dyan sa area na yan. Yan, kitang-kita po sa pinaka-satellite imagery. I-activate natin na infrared mode, makikita natin yung kapal ng ulap kung saan nagkukumpul ngayon ang napakamakapal na mga kaulapan na nagdudulot po ng localized thunderstorms dito. So mapapansin nyo po kung paano dumadalo yung ating habagat. I-maximum zoom nga natin dahil ang hirap i-zoom in. Ayan, makikita nyo po yung kung paano po dumadalo yung ating habagat. Meron tayong southwest monsoon, kaya lang masyadong mataas ito. Hindi masyado nagpapang-abot dito sa timog kanlurang parte ng Luzon. So patuloy pa rin ang ating habagat, kaya lang mas apektado lamang ang most of west sections ng extreme node Luzon lamang. Yan, makikita natin yung daloy po ng habagat. So, para makita nyo yung satellite mode, para sa most of detail, yan, makikita natin ng ang bandang lawag lamang hanggang dito nga po sa may bandang Pangasinan lamang. Most especially nakakaranas ng maulan na panahon na may kasamang localized thunderstorm. So, kitang-kita naman po sa pinakadetalye natin. So, dito rin, ito po yung pinaka infrared ng AVN para mas klaro nyo po makikita yung makapal na kaulapan na may dalang matitinding buhos ng ulan po. Usually dito pa rin sa may bandang Ilocos Norte, Ilocos Sur. So kayo ngayon dyan hanggang dito sa may bandang Apari at nakakaranas din ang bandang Tuguegarao na maulap at may mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog po. So makikita nyo rin yung water vapor. Kung gusto nyo makita yung mataas na water vapor, mapapansin nyo po hanggang Hong Kong po at Guangdong, China, umaabot po yung matinding water vapor. Kaya asahan mas malakas po yung buhos ng ulan dyan sa area na yan kung saan dumadalo yung ating habagat o southwest monsoon. So mapapansin nyo masyadong mataas po yung daloy ng ating southwest monsoon. So yun po, at sa ating dashboard ang makikita natin dito sa total of 307 lightning strokes. So yan po yung mas detalye kung gusto niyo makita in dashboard. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, windy at may few clouds pa rin tayo at mayroong active na magnitude 5 na lindol. Tatalakayin natin yan may konti. At dahil nakaraang taon pa, mga dandang December pa, nagkaroon na tayo ng babala tungkol po sa pressure ng concentration pressure ng tectonic plates natin sa hilaga at katimugang bahagi ng bansa. So, yung mga iba siguro na nakakasubaybay sa atin ay at least nagkaroon sila ng early warning at naalala siguro nila yung ating babala. Sa mga hindi naman, ayun po, at naganap na nga po yung kinakatakutan natin na magkakaroon ng mas malakas na rupturing sa may bandang southeast of Mindanao or southern part ng Mindanao, kung saan mataas po yung concentration ng pressure ng ating tectonic plates po dyan. At yan na nga po, gumalaw na nga po yung isang tectonic plate dyan sa may bandang Sarangani or General Santos City. Yan, mahangin tayo ngayon, umaabot sa 21 to 28 km per hour yung hangin namin sa Caloocan. So expected po yan mga folks. Sa lawas sa pressure na nitala na kay weather station kaninang 4:08 AM, pinakamababa na ang 28.6 degrees Celsius. Pero kahapon, despite na hot humid tayo, nasa 32.5 degrees Celsius ang aming highest air temperature. Kahapon ito ng hapon at 3:19 PM. So maging mataas pa rin ang aming heat index at 46.2 degrees Celsius na init factor namin sa Caloocan. Well, kung sisilipin naman natin yung ating init factor, so far as of 9:40 AM, nasa 47.6 degrees Celsius kami ngayon at heat danger. Yan. So, inaasahan namin sa maghapon, papalo daw ito hanggang 45 degrees Celsius yung forecast. So, 43 degrees Celsius daw yung forecast, pero mapapansin nyo, 47 degrees Celsius po, danger ang aming actual instrumentation reading. So, yan lang po ang may re-report na natin ngayon dahil papasok na tayo sa bagat season at kung gusto niyo namang malaman yung nationwide heat index forecast, pwede niyo pong makita dyan. Asahan natin mas mataas po yung temperatura dito sa may bandang Cebu hanggang bandang Mindanao po yan. Mapalo pa din hanggang 44 degrees Celsius. Sa bandang Mindanao naman, sa Davao City ay pumapalo at least 38 degrees Celsius highest heat index. Pero hindi na sa sinlala kagaya ng hot dry season natin.
So kitatabi naman natin sa PX Extremes, in past 24 hours nangunguna pa rin sa pinakamainit na temperatura ang Tuguegarao na may 37.9 degrees Celsius na outside air temperature pa rin despite na nakakaranas sila na maulap na yung papurin. Pero grabe pa rin ang init, halos 38 degrees Celsius pa rin ang kanilang outside air temperature. Sa Baguio, almost stationary lamang sa kanila na 17.2 degrees Celsius na lowest. At sa Inulan and Legazpi City na may total sila na 35 millimeters total rainfall. At sa average wind speed ay ang Lawag ay may 17.6 km per hour sila. Samantalang sa amin sa Caloocan, ang 1 hour average din sa amin ay 17.1 km per hour. So halos mga pangalawa kami sa Caloocan mula sa Lawag na may 17.6 km per hour. So medyo windy tayo ngayon dito sa bandang Luzon po dahil umiiral po ang dalawang klase na wind combination, ang easterlies at habagat naman. Samantala sa ating outside humidity ay meron tayong mataas na concentration at 80%, bumaba ito ng 4% since last hour. 1,000 hectopascals po tayo ang ating barometric reading and steady ito since last hour. Wala naman tayong naiulat na anumang abnormality sa ating space weather status mga folks. Yan. At mula naman sa ating high tide and low tide status so far, ay pa-low tide po tayo at hanggang 1.8 meters ang taas ng alon. Pero again, delikado po dito sa may bandang kaluran ng Nodo Luzon. Kung bibilugan natin, mas delikado po dyan pumalaot. Malakas po yung alon dyan At meron na nga na disgrasya sa may bandang Aurora. Yan. Yung area na yan, delikado po pumalaot at maligo po dyan, lalo na't malalakas ang alon po. Ilang beses na tayong nagbigay ng paalala kapag malakas ang bugso ng hangin, lalo na sa ganitong season, ay tingnan po muna natin yung lakas ng direksyon ng hangin. Lalo na't meron tayong malakas na easterlies, so apektado po ang bandang silangan ng Nodo Luzon nga po. Malakas din ang alon dyan at dito sa may bandang kaluran ng extreme Nodo Luzon, lalo na dahil po sa southwest monsoon at marami pa ring matitigas na ulo natin ng mga kababayan. Samantala sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at lulubog po ito mamayang 6:24 PM. At sa ating 31% illuminated naman po, palubog pa lamang po ito at 34 degree elevation. Pamunset pa lamang po tayo ngayong 1:26 PM po, mamayang hapon po, pamunset pa lamang ito. Pero bukas po ng madaling araw ng 1:32 AM naman ito, magmo-moonrise. At sa ating local weather outlook, para ngayong darating na Wednesday at Thursday, nasa natin na particularly po tayo sa maghapon. Malitan tsansa na pag-ulan dito sa amin sa Caloocan or sa Metro Manila, 10% lamang. Pero magiging gloomy at ma-overcast ang maghapon natin Bukas ng Huwebes, magiging maulap din tayo sa maghapon, pero malitan tsansa din ng pag-ulan very isolated lamang at 10%. So inasahan magpayong po mga folks dahil patuloy tayo magiging hot humid hanggang bukas po ng Huwebes po. Magpayong tayo dahil matirik ang sikat ng araw despite na medyo mahangin Highest and lowest temperature expected maglalaro between 34 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 28 degrees Celsius. So diretso po na tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa heavy rain potential po. Makikita natin ang extreme Nodo Luzon sa may bandang Ilocos nga po. Makikita natin ang maulap at asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Moderate to violent thunderstorms po ay inaasahan sa may bandang baybayin po ng Lawag, Ilocos Norte at ilang bahagi ng mga isla natin sa Batanes Group of Islands. Despite na yan, magiging maulap po ang buong Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur, La Union at Pangasinan at ilang parte ng Zambales po at Central Luzon po sa Tala. Kabilang na ang bandang Apayao, Kalinga, Mountain Province, Abra, kasama na ang Tuguegarao, Santiago at hanggang Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Magiging maulap po tayo party to Musricao di po. So very gloomy rin tayo. Pero yung chance po ng pag-ulan at least mga light to sa moderate rain showers dito sa may bandang sentro ng extreme Nodo Luzon. Pagdating naman sa may bandang kanluran at least mga moderate and some clusterized heavy rain showers lamang na pabugso-bugso ang iiral dahil sa umiiral nga po na habagat dito. Yan, yung umiiral na habagat na yan. So dito yung pagdaloy ng habagat masyadong mataas kaya hindi tayo masyado naaabutan dito sa pagitan po ng Gapan Nueva Ecija, pababa ng Bulacan, kasama na ang buong Metro Manila and the rest ng Calabarzon area at South Luzon. Bagamat may mga pag-ulap o maulap na yung papurin na mararanasan ng ilang bahagi ng Mimaropa, pero patuloy tayo na magiging hot humid na panahon, maaraw at paalinsangan tayo despite na may mga isolated rain showers na iira sa may bandang Occidental Mindoro, Cuyo, Palawan, bandang Puerto Princesa, at least Pampawi lamang yung sa grabing init.
Magiging maaraw at maalinsangan tayo sa buong Kabikulan, bagamat may partly cloudy lamang tayo, kadalasan sa bandang Camarines Norte, ilang bahagi nga po ng Camarines Sur hanggang Sorsogon. Pero maghapon, magiging matirik ang ating araw sa maghapon, kasabay ang ilang bahagi ng South Luzon mula Marinduque, Romblon at Masbate. Pagdating na sa Visayas, ganon din tayo, magiging maaraw ang panahon natin, maalinsangan, lalo na sa may banang silangang bahagi ng Eastern Visayas. Magkaroon man tayo ng mga afternoon rain showers ay manaka-naka lamang ito. Swertihan na lamang kung magkaroon tayo ng mga ilang moderate rains. Bagamat mababa pa sa ngayon hanggang ngayong tanghali na magiging maaraw at maalinsangan tayo, kabilang na ang buong Southern Leyte, ang parte ng Cebu, partly cloudy lamang sa ilang bahagi ng Bohol. Pero the rest ng Negros Region at Panay Island, magiging maalinsangan din tayo at matirik ang ating haring araw. Magkakaroon lang mga ilang partly cloudy sa may bandang silangan, sa bandang kanluran po ng Antique sa Panay Island. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically mga light to moderate rain showers lamang. So generally, fairly weather at maaraw at hot humid ang panahon natin. Pagdating na Mindanao, magiging gloomy ang parte ng Zamboanga Peninsula, kabilang na ang Zamboanga Sibugay at ilang parte ng dulo ng dito sa may bandang Malagas hanggang dyan sa may bandang Puitogo at Dimataling. Yan. Magiging maulap at gloomy po tayo dyan. Pero the rest, katamtaman ng panahon sa buong Zamboanga del Norte hanggang Dipolog na yan at Misamis Occidental. Magkaroon man ng afternoon rain showers, depende na lamang yan sa water vapor, pero very isolated rain showers lang tayo. So magdala po ng payong dahil hindi naman ganun katindi ang buhos ng ulan and the rest ng Northern Mindanao at central ng Bukidnon sa Central Mindanao. Eastern Mindanao naman, mula dito sa Agusan del Sur hanggang Compostela Valley, magiging partly cloudy tayo and some mostly cloudy, pero at all times ay hot humid na panahon pa rin ang aasahan natin sa maghapon po. Kasama na ang buong Davao Region, mula City of Davao, ilang bahagi ng Sarangani, at Governor Generoso sa may bandang Negros, Davao Oriental, at bandang Davao Occidental naman, na kung saan ay nakakalungkot pa rin na patuloy pa rin silang niyayanig ng mga malalakas na aftershocks dyan sa paligid po ng General Santos hanggang Sarangani po. Ingat po sa mga kababayan natin dahil tuloy-tuloy pa rin po mga aftershocks at patuloy pa rin daw ang rescue operations dyan. Mag-ialisto po tayo dahil malakas po yung rupture na nakirate nito, kaya tuloy-tuloy pa rin ang paggalaw ng lupa dyan. Lalo na sa baba ng karagatan na yan, alam naman natin, marami pong underground volcanoes dyan. So, nagkaroon tuloy ng pag-active na mga underground volcanoes dyan. Mapapansin ninyo yung mga kaulapan dito sa may bandang southwest ng General Santos, medyo may nag-accumulate dito na parang sulfur dito sa area na yan. Well, mado-double check siguro natin yan mga folks kung gagamit tayo ng windy. Titingnan natin kung mataas po yung concentration ng SO2 emission mula sa mga bulkan. So, tingnan po natin. I-double check natin yung layer, yung sulfur, kung mataas ba ang concentration ng sulfur. Yan yung PM2.5, carbon dioxide concentration. So, tingnan natin yung pollution. Mapapansin naman natin mababa. Yan, sa NO2 mababa din naman. Mataas lang dito sa may bandang bandang Batangas. Yung tindi ng alon, mataas na tidal currents. May nadagdagan sila ha. Malakas ang tidal current sa Zamboanga lamang. So, wala namang masyadong Ingat po ayan mataas po yung tidal currents dyan May bagong feature si Windy. Ayan sa bandang Legazpi at Surigao. Malakas yung alon dyan Perfect yan sa mga sea surfers. Yung wind waves ay malakas yung daloy sa extreme North Luzon, lalo na sa Hilagang Kanluran. Well, very obvious naman po. Yan. So, yan. Wala namang masyadong mataas yung surface ozone. So, wala tayong masyadong problema sa SO2 emission dito sa may bandang Mindanao. So, balik po tayo sa satellite imagery ay magiging maulap lamang ang most of southern part ng Mindanao. Magkaroon man tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa may bandang silangan ng Mindanao at southern part ng Mindanao. Bunsod lamang yan na namumuong sa pestap dito. So, magkakaroon tayo ng mga ilang moderate and heavy rain showers dyan nitong maghapon po. Magdala lamang ng payong dahil hindi naman lumalagpas o tumatagal yan ng mahigit sa isang oras mga po. So, generally, mostly fairly weather tayo, maaraw at malinsangan tayo all the time. Dito sa Metro Manila, pababa na yan ng bandang Mindanao.
Magkaroon man ng pag-ulan, mga kalat-kalat po, very isolated at may mga ilang moderate to heavy rain showers na iiral lamang sa ilang parte ng southeastern part ng Mindanao at eastern Visayas nitong mandang hapon, gabi o madaling araw. At dahil wala naman tayong binabantay na anumang tropical wave o aktibong invest sa ngayon, ang forecast lamang natin na makikitaan mula sa Global Spectral Model, ang daloy lamang ng southwest monsoon o habagat. At yung pag-iral ng ilang stelis dito sa silangan naman sana magdudulot po na maalinsangang panahon. So far, wala naman tayong nakikitaan pa rin na Coriolis circulation at kung titignan natin yung convergence gamit ang ating wind means, yan, so far ay malayo pa rin ito sa may bandang Mid-Pacific. Yung medyo may nagkukumpul pa rin na kaulapan dito. Pero napakalayo niyan sa magiging banta sa bansa. Sobrang layo pa niyan. So wala pa tayong inaasahan na anumang mamomonitor na anumang convergence dito. Yan. Mababa lamang yung lower winds, so wala tayong masyadong vorticity na makikreate. Yung lower winds lamang mostly dito sa may ng kanluran na extreme node Luzon lamang dahil po sa habagat. So wala tayong magiging issue sa ngayon. Yan. Wala tayong strike probability sa ngayon. Pero yung mean sea level pressure so far ay mataas po yung atmospheric pressure dito sa meron ng southeastern ng Japan. So medyo nagkakaroon ng hindrance ng anumang low pressure area na may mabubuo. So wala naman tayong nakikitaan. So wala tayong magiging problema sa ngayon dahil within 3 days nga po. At wala rin tayong nakikitaan na anumang abnormalities o development of Coriolis sa ngayon. So within 3 days pa, wala tayong inaasahan ng mga sama ng panahon. Mula naman sa mga computer models, makikita natin mayroong forecast si GFS na mayroon daw mabubuo na panibagong low pressure area. Gaya na po ng sinabi natin, manggagaling yan sa malalayong lugar sa silangan ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan. Ang forecast nito, kung titingnan natin, manggagaling pa yan dito sa may bandang Mid-Pacific by June 13 daw. So ito nga yan, malamang ito yung magiging kumpul po yan. I-activate natin yung convergence mode. Mapapansin natin, dito yan manggagaling, panigurado yan. Ayan o. Ito po yung Marshall Islands. So napakalayo, halos Mid-Pacific o halos Eastern Pacific pa siya manggagaling. Yan, ito po yung pinapakita na GPS. So napaka-long range pa niyan. So wala pa tayong assurance na magiging anumang banta ito sa bansa. Dahil makikita natin, medyo mataas na po yung nagiging trajectory niya. Although kumikilos ito pahilagang kanluran, so obserbahan pa natin within o after 3 days pa. Well, tingnan po natin kung merong pong significance yan. Dahil kung titingnan natin kay ECMWF, mukhang meron din na merong significant na low pressure area na mabubuo. Hinihindrance ito ng high pressure area sa itaas, kaya kumikilos ito pakanluran. Yan. Masyado pang long range, so wala pa tayong masyadong significant confirmation nito sa ngayon. Mag-update tayo kapag tumaas na po yung convergence na namamataan natin dito sa may bandang Eastern Pacific pa. Yan o. Masyado pa itong disorganized kaya hindi pa natin pwede makonclude sa ngayon. Mag-update tayo. Siguro, bago this coming weekend siguro, titignan natin mga folks. Yan lamang yung pinaka-initial forecast sa ngayon. Sa ibang weather agencies, ganun din na pinapakitaan, medyo merong isang low pressure area nga po na manggagaling dito. So mukhang mataas ang confidence ng mga forecast na mayroong bagong low pressure area na manggagaling dito sa may bandang Eastern Pacific at pakanluran ang kilos ito dahil hinaharang ng high pressure area na ito ay kumilos pahilagang kanluran, napipigilan kaya nagiging pakanluran po ang galaw ng anumang low pressure area na manggagaling dito sa may bandang Eastern Pacific papunta ng bandang Western Pacific natin palapit ng bandang Guam. So tingnan po natin ang forecast niyan between June 13 hanggang June 17 2026 po. So mag-update tayo, mataas po yung confidence ng forecast ng mga agencies na ito. Pinapakitaan din kay ECMWF, ayan medyo mayroong ding nabubuo, so mukhang mataas ang confidence na posible tayong magkaroon ng mamamataang bagyo o low pressure area sa darating na weekend. Tingnan po natin. Yan, dahil hindi pa confirmation sa kanyang convergence development. Double check natin yung vorticity mula sa pinaka-Eastern Pacific, mataas po, moderate na nga po yung kanyang vorticity, yung kanyang environmental steering environment niya. Yan, nagkakaroon ng Coriolis, so anytime pwedeng mabuo nga po yan, at dahil sa mayroong high pressure area nga po sa southeast of Japan, malamang magiging pakanluran po ang magiging kilos ng anumang bagyo o low pressure area na mabubuo.
At hindi na po tayo magtataka niyan mga puksa dahil malinaw naman po dun sa global traffic hazard na merong mataas na trajectory ng bagyo na maaring mabuo dito between June 17 daw to June 23. So mapapansin natin dito medyo mataas ang magiging trajectory ng bagyo. So very less likely na madadaan ito ng bandang Visayas. Ayan, pero dito, bandang Luzon, medyo mataas ang validity ng trajectory. Kaya lang masyadong mataas, so posibleng hindi ito makapasok ng Philippine Area of Responsibility. So tingnan natin ha mga folks, masyado pang maaga para magkaroon tayo ng conclusionary observation sa ngayon. Samantala sa ulat lindol, well, very obvious naman po, meron tayong patuloy pa rin ng mga aftershocks po na nagaganap dito sa may bandang Sarangani at patuloy pa rin ang malalakas sa pagyanig ng mga aftershocks na lindol dyan sa paligid po ng Glan, dyan sa may bandang Sarangani, yan, General Santos, sa Glan, lalo na kung saan marami talagang nadisgrasya tayo ng mga kababayan dyan. So far, very noise po ang ating seismograph dahil mabugso ang hangin. At makikita natin dito sa data feed ni Phobox, makikita natin ang sunod-sunod pa rin ng mga aftershocks. Patuloy pa rin ang mga aftershocks po. Yan. So sa mga nagtatanong, bakit ba nagkaroon ng malakas na rupture dyan? Kung maalala nyo po ha, hindi naman tayo nagkamali ng ating analysis. Ay yung isang fault line dito sa may bandang southwest ng General Santos, ang lower size dextral ay malamang ay gumalaw po yan. Yan. Yung fault system dito ay makikita natin lower size po ito at slip type. Alam naman natin pag slip type yan, di ba? So pag sinabi nating slip type, ito po yung dextral either pa side by side yung galaw nung pa side by side yung galaw nung fault line. Yan. Kaya kung mapapansin nyo po, nagkaroon ng yung malalaking lalim ng fault na na-create dito sa may bandang Glan po. May mga nag-post po niyan dito. So, yung gumalaw yung fault line dito, yan, pag ganyan, at pag ganyan. So, paswi, kaya nga po, nakita ko sa mga video, napaupo na lang yung mga kababayan natin habang, winawasiwas, pawasiwas kasi yung galaw ng lupa. So, yung dextral slip nito, malamang nagkiskisan ito, may gumalaw dito na malakas na fault. So, ang nangyari tuloy ay nagsigalawan ito at pwedeng alternatively yung galaw ng lupa. So, yun po nangyari. Kaya ang daming mga gusali po ang nabuwal talaga. Kapag ganyan, pa side by side ang galaw, malakas talaga makapagpabuwal talaga ng mga gusali yan eh. Yan. Hindi kagaya masyado sa bandang mga strike slip o yung mga upper thrust, pataas pababa, at least medyo stable yung mga gusali kasi pataas pababa yung galaw ng fault line. Pero pag pa strike slips kasi, pa side by side yung galaw, yan. Either way po yan ha, pwedeng ganito kasi yan, pwedeng ganito yung galaw niya at pwedeng ganyan din ang galaw niya. So either way, basta't kikiskisan yung dalawang fault line, mas delikado po yan dahil yan yung malakas makasira, makapagbuwal talaga ng mga gusali. So yan po, ang makapapansin po natin, ang dami ng malalakas na mga magnitude 5 dito sa paligid. So susukatin natin o bibilangin natin yung area. Ang total na lindol ay 279 sa paligid ng yan. At marami na po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mga 7 na mga magnitude 5 ang nai-record ngayon at merong mas malapit sa General Santos, ayan magnitude 5.2 ngayong umaga lamang 9:54 AM so tuloy pa rin po mga aftershocks yan at napakababaw. Ingat po sa mga kababayan natin, mga intensity 4 to intensity 5 po yan, kaya maging alisto pa rin po tayo. At mula naman ngayong umaga at madaling araw ay napakadami pong mga magnitude 5 na naitala tayo. Yan, magnitude 5 kaninang 12:49 ng madaling araw, 1:40 AM, magnitude 5 din sa Sarangani. Another magnitude 5 naman sa Sarangani rin, 2:09 AM. Yan, magnitude 4 naman sa may bandang Balut Island, Davao Occidental, magnitude 4.2 ito, 6 o'clock naman ng kanina. 7:14 AM naman may magnitude 4.5. Yan, dyan din sa lugar na yan. Then, pumitik na naman ang isang magnitude 5 sa may bandang Glan,
ito po yung mas naging delikado po. Yan. Magnitude 5.2. Ito yung mas malapit sa General Santos. Yan. So, ramdam na naman nila yung pagyanig. Yan. So, ingat po mga folks dahil patuloy po na nagre-record ng malalakas sa pagyanig yung ating monitoring po. At mahigit sa 270 na nga po yung mga aftershocks. At wala naman sa ating historical earthquake data. For the month of June. Yan. So, nasa total of 839 earthquakes na po tayo. 790 dito is magnitude 2.0 pataas. 36 sa magnitude 4. 11 sa magnitude 5. Ang daming magnitude 5 na tayo. 11. Yan. For the month of June pa lamang yan ha. Meron na agad tayong 11 na magnitude 5. Isang magnitude 6 at isang magnitude 7.0 which is pakarami po na naitala dito sa Mindanao Mindanao. At again, yung paalala natin ha, hindi po tayo nagkamali ng paalala, yung pressure points po ay mas malakas dito sa Timog Silangan at Timog bahagi o katimugang bahagi po ng Mindanao. Malakas po yung pressure points dyan ng mga tectonic plates at sa Luzon naman dito sa Hilagang Kanluran ng Luzon. So, again ha, lagi tayong nagpapaalala, maging ready tayo anytime sa mga paligid nito, lalo na sa Luzon. So, kung sa Luzon po, ang susunod na magkaroon ng malakas na rupture, paghanda medyo alisto po tayo anytime, dahil hindi naman natin napepredict ito. Medyo alisto tayo, lalo na sa may bandang Bangged, yan ha, take note sa Bangged, sakop ng Abra yan, yung Bangged, posibleng magkaroon ng malakas rupture dyan, meron tayong 7 earthquakes dyan, 3 sa may bandang Bigan o Santo Domingo. Yan. At sa may bandang Benguet naman, malapit, bandang Ifugao po, nagkaroon ng 2 magnitude dyan, lalo na sa may bandang Banawe. So, medyo alisto tayo anytime. Sa may bandang West Philippine Sea naman, merong 28 na clustered earthquakes dyan sa dulong baybay ng Bolinao, Pangasinan. So, medyo bantayin natin maigi ang area na yan mga folks. So, ang babantayin natin, typically, ang Bangged, ang ilang bahagi sa may bandang Calayan, Cagayan, hanggang Dalupiri Islands, yan. Sa area na ng Calayan, Cagayan, posibleng magkaroon din ng malakas na rupture dyan. At sa, yun nga po, binanggit na natin sa may bandang Pangasinan, at sa may bandang Batangas naman, dito pa rin yan, sa paligid po ng Calatagan, Batangas, Lubang, yan. Yung mga area na yan po ha, medyo tingnan natin, although hindi masyado aggressive ngayon yung mga pagyayanig dyan sa paligid ng Batangas. Ang medyo agresibo po ang nakikitaan natin dito sa may bandang Pangasinan po. Sa baybay ng West Philippine Sea, pagitan niya ng bandang Bolinao at Agno, Pangasinan. Yan, medyo malakas. Ganon din sa may bandang dito sa may bandang Cagayan. Pagitan po ng Calayan, Cagayan po yan ha, at Fuga Island. Yan, at Dulapiri. Posible pong magkaroon tayo ng malakas na ruptured na lindol dyan. So, take note po sa mga binanggit natin ha. Yang area na yan ha. Yan, yang area na yan ang medyo tututukan natin maigi. Posible magkaroon ng malakas na pagyanig dyan. Secondary na lamang na tututukan natin o babantayan ang bandang Bicol Region dahil nagkaroon po ng isang magnitude 5 dyan sa may bandang Santo Domingo Albay noong June 5 po, di ba? Gabi na ganap ito. So, yan po. Medyo tingnan po natin dahil maaaring magkaroon ito ng connection kay Mayon Volcano. Malapit lamang kasi si Mayon dyan. So, nagkaroon din ng pagyanig dito. Pero tectonic naman kasi yung klase ng lindol. So, hindi siya volcanic. Kaya alisto pa rin tayo mga folks. Yan. Yan po yung dahilan natin dahil yung pressure points po, malakas po yung pressure points dito sa may bandang kaluran ng Isim Nodo Luzon o ng Nodo Luzon at malakas ang pressure point naman dito sa may bandang southeast ng Mindanao hanggang southern part ng Mindanao. Yang dalawang yan ang medyo tututukan natin mga folks sa lagi nating pinapaalalahanin yan, hopefully ay masundan ng mga kababayan natin para makapag-ingat din tayo ng maaga. So sa ngayon, ang recorded natin na total earthquakes kasama ang magnitude 1.0 ay 8,482 na po. Pero between magnitude 2 pataas ay nasa total of 5,853 na po tayo. So, konti pa rin siya kung maituturing dahil mas marami pa rin yung total nung 2018 pa. Pero dahil June pa lamang po, maaari pang madagdagan yan
tignan na lang natin kung yan ay malalagpasan yung record nung nakaraang taon na mahigit 11,000 na total earthquakes ang nabilang natin. Sa ngayon, maaari pang magkaroon ng mga sunod-sunod na malalakas na paginig, kaya paghandaan natin anytime mga folks. At lumabas na yan sa ating historical record ng lindol. Yan, lumitaw na nga po yan sa record ng USGS. Ayan. Sa mga nagtatanong po, yung latest natin na recorded, ito po yung magnitude 7.8, southwest yan ng Maasim. Pero mga mahigit 41 years ago, meron na ring lindol dyan na nagbunsod din ng medyo disgrasya. Nakaraang 1984 po ito, eksakto November 20, 1984, mga bandang 4:15 PM po ito naganap. Yan, 41 years ago po ito, noong 1984. Nagkaroon ng magnitude 7.5 din na lindol dyan at nagdulot din ng medyo pinsala sa pagitan na yan ng bandang General Santos at Glan. So mula dyan sa mga taon na yan, yan lang po ang kasalukuyan natin na recorded na may malalakas na lindol na naitala sa malapit sa Sarangani o General Santos. So sa ngayon, within 41 years ago, ay nakakadalawa na po o ngayon pa lamang, nitong Lunes pa lamang po nagkaroon ng mas malakas pa na nai-record na lindol at mas malapit pa yung epicenter niya, kaya napakarami po ang naging pinsala niya. Hindi kagaya noong 1984 ay magnitude 7.5 lang ito at mas malayo. Ang naging mas apektado lamang ang Sarangani Island na mas naging matindi ang pinsala. Ngayon, ang malaking naging pinsala naman dito sa may bandang Maasin at Glan. Yan. Yan naman ang may matinding naging pinsala ng lindol na ito noong Lunes. Yan po yung pinaka-historical record natin na lindol at makikita naman natin dito ay dadalawa pa lamang since 41 years ago na mayroong malakas na naging paglindol na naitala tayo. At sa vegetation and drought natin, mapapansin natin medyo nagpapalit na po yung mataas na index ng possible of real-time vegetation and drought. Tumataas na po ang drought index sa may bandang silangang bahagi ng bansa. Kabilang na ang Cagayan, Isabela, at Bicol region, tumataas na rin po, halos more than 600 to 700 units na po. At mapapansin natin ang kalurang bahagi ng Luzon, nagiging wetter na siya. Nagpapalit na po yung sitwasyon. Napupunta naman sa may bandang silangan naman ang tumataas na drought index. Yan. Mapapansin natin ang drought forecast ng early warning ay halos buong bansa pa rin na naka-indicate dito, pero kung titingnan natin in monthly stock, halos silangang bahagi pa rin ng bansa natin ang medyo tumataas na. Unti-unti na nagpapalit yung nagiging tagtuyot. Yan. Mula sa kanluran, unti-unti napupunta naman sa silangan. And then yung kanluran naman, medyo nagiging wetter naman ngayon. Dahil mapapansin natin, yung ulan, tumataas naman ang average count ng ulan dito sa kanlurang bahagi ng bansa. At bumababa naman sa may bandang silangang bahagi ng bansa. So malinaw naman po yan mga folks, at kitang-kita din natin yung pagpalit o pag-shift ng wet to dry and then dry to wet area. Yan, meron tayong idea. So, sa mga taga-silangan, huwag tayong magtaka kung bakit ang init-init sa inyo sa Bicol, bandang Samar, yan. Sa mga darating po na mga buwan na ito, ha? At dito naman sa bawah ng Kaluran ay medyo nakakaranas naman kami ng mabasa o maulang panahon. Well, very obvious, taghabagat season na po kasi mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, June 10, 2023.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, June 10, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gustong malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na. Sa ating report, expected lamang na tuloy-tuloy pa rin na makakaranas tayo ng mainit at malinsangang panahon sa Metro Manila, maliban na lamang dyan sa may banang Ilocos region na kung saan ramdam nila ang ulan dala ng habagat. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.